Right now po, our topic is setting right direction and right attitude in the business. Ang training natin, basic lang po. Importante, i-remind ko lang lahat, i-remind lang natin, bawat isa, kailangan, may mga bagay po tayo na makalimutan talaga. So, kailangan natin, paulit-ulit nating gawin, paulit-ulit nating i-training, i-remind din yung sarili natin para, syempre, para pag nag-learn po tayo, kikita tayo. Kasi yung the level of your income, okay, is the level of your earnings. Pag marami kang natutunan, talagang lalaki yung kita mo. Okay? Pag marami kang alam, okay? Malaki yung chance na nakikita ka talaga ng malaki din. Okay? So, yan, ganun ka importante yung mga trainings natin. And good news po, lahat talaga is willing matuto kasi nag-attend talaga. Okay? So, kinakailangan. Okay? So, next time po, pag may training po tayo, i-communicate natin lahat. I-communicate natin yung kasama natin na pag-attend talaga ng kunting oras. Isang oras, pwede na yan. Tama? Okay, so next, setting the right direction, no? So hopefully lahat po, ang gawin natin sa lahat, kailangan lang na focus tayo sa long term. Okay, wag natin isipin na hindi tayo kumita ng, kumbaga, ngayong buwan, parang mawalan na tayo ng pag-asa, okay, mawalan na tayo ng gana, okay, hinto na tayo kasi hindi tayo kumita. Ano yan? Hindi yan pang long term na pag-iisip. So, ang pang long term na pag-iisip, huwag mong tingnan ngayon lang. Tingnan mo yung mangyayari sa'yo dito 5 to 10 years from now. Kasi yung iba, madaling madala sa kantsawan, madaling madala sa kumbaga, pag binubuli, madaling masaktan. Huwag yung isipin nyo yung ibang tao. Isipin nyo yung goal nyo. Isipin nyo yung gusto mo. Kasi never mind the people outside, never mind the people surrounds you. Okay, wag mong intindihin yung mga tao na nasa gilid mo. Wag mong intindihin yung tao na hindi naman pwedeng makatulong sa'yo. Okay, ang gawin mo, focus ka. Focus ka sa long-term na bagay. Ikaw nga, sample, nagtatrabaho ka ngayon. Okay, nakataste ka nga ng 3 taon, 5 taon. Okay? Hindi ko naman sinasabi na walang nangyari sa atin. Alam ko naman na nakapag-survive po tayo. Pero pag pinag-usapan natin yung pangarap, pag pinag-usapan natin yung gusto, okay, yung naipon mo, alam ko naman, ikaw talaga yung pinakaunang taon nakakaalam. Tama? Kulang pa rin. Okay? So, pero hindi tayo nagpa-apekto. Lahat tayo naka-experience. Ako, I've been working. Nagtatrabaho din po ako dati. Okay, pero kumbaga nag-focus lang ako. Anong time na nagninegosyo po ako, nung time na pumasok po ako sa Netcompreneur. Okay, sa e-commerce natin na negosyo, sa online. Okay, sabi ng iba, hindi ko kaya. Sabi ng iba, marami nang nagsimula dyan, marami ng mga tao nag-try ng ganyan, hindi nakasurvive. Okay, hindi tumagal. Ako, sinabi ko sa sarili ko, sila yun, hindi yan ako. Never mind the people outside, never mind the people surrounds you, never mind your friends, never mind your etc. Yung advices nila, pakinggan mo lang. Ay, pag yung advice nila positive, good. Napakaganda kasi positive yung advice nila. If their advice is negative, okay, so common sense na po yan. Itapon mo yung bagay na hindi na makatulong sa'yo. Okay, pakitapon kasi basura yan. Okay, pag may nagsabing negative, yung kaibigan mo, katropa mo, etc. Ayaw nila, let go mo lang. Okay, kumbaga wag mo isipin yung mga sinabi nila kasi ikaw pinakaunang tao nakakaalam sa ginawa mo. Sabi nila yung produkto daw, hindi daw mabenta. Kasi bakit hindi mabenta? Ginamit mo. Kailangan mo ba bang ibenta pag gamitin mo? Hindi mo na kailangan. Ang importante, hindi ka nakabenta pero yung katawan mo nakabenepisyo. Sabi nila, kikita ka lang daw pag may na-invite ka. Kapatid, maraming tao na nag-alam-alaman dyan. Alam ko na yan. Okay, hindi ka kumita dyan pag wala kang naipasok na tao. Pag nag-Netcompreneur ka, pag pumasok ka sa ganyang negosyo ng sistema, dapat marami ka talagang na-invite. Kapatid, ang fast track 4x4 system, 4 lang katao kukunin mo. Okay? Pag nakumpleto mo na yung 4, tapos na. Hindi mo na kailangan maghanap ng marami. Kailangan mo lang yung 4 na tao, din yung 4 na yan, kukuha din ng 4. Sa sistema natin, yung simula pa lang, sinabi ko ba na marami ka talagang ma-invite? Sinabi ko ba na dapat talaga marami kang tao na ipapasok? Hindi ko sinabi yan. Kaya po, tinuturuan ko po ang lahat na kailangan kukuha ng maximum account para hindi na po kayo magtiis. Hindi na po kayo, kumbaga sasakit yung ulo nyo sa kakahanap sa friends list nyo ng maraming invite na maraming tao. Okay? Ang kailangan mo lang sa negosyo ng fast track 4x4 system, 4 na tao na gagalaw pareho tulad sa'yo. Ayos ba tayo?
So, focus tayo sa sarili natin. Okay, focus tayo sa long term. Okay, kapatid, hopefully, are you learning? Hopefully, natututo kayo. Hopefully, nakikinig po ang lahat. Isulat mo dyan. Yung fast track 4x4 system, isa ka po sa tao na nagtatanim ng puno ng mangga. Hindi po taugi yung inano natin dito. Hindi po tayo nagtanim ng munggo. Okay, kasi pag nagtanim ka ng munggo, pag linagay mo sa tubig yan, kinabukasan, nagiging taugi na yan. Pwede mo nang kainin. Isang beses lang, kakain ka na. Pero kinabukasan, wala ka ng ibang makain. Ang tinanim natin dito, mangga. Ang mangga, napakatagal para makaharvest ka ng matamis na prutas. Kailangan mo yung alagaan. I-cultivate mo, alagaan mo. Okay, mahalin mo yung puno na tinanim mo. Para pagdating ng panahon, 3 to 5 years from now, okay, magbunga siya, marami na siyang bunga, makapag-harvest ka, then, harvest ka na ng harvest. Ganon tayo sa fast track 4x4 system. Ang inisip ng iba, Coach, marami akong na-invite, negative eh. Okay, huwag mong tingnan ngayon. Okay, negative pa sila ngayon kasi yung ibang tao to is to believe. Tama, mali. Yung ibang tao, marami talagang tao na sabihin, pare, sasali ako dyan pag marami may coach ka na. Pare, sasali ako dyan pag mayaman ka na. Pero pag binalikan mo nung nagka-coach ka, sabi niya, oh, pare, buti sa'yo kasi nauna ka. Okay, isipin mo, sinabi niya, sasali siya pag magka-coach ka na. Samantalang binalikan mo nung nagka-coach ka, sinabi niya, buti sa'yo, pare, nauna ka. Kasi yung iba talagang tao, instead define solution, yung ibang tao maghanap talaga ng rason. Tama? So, never mind the people like that, no? Ang gawin mo lang, huwag mo intindihin yung mga taong ganyan. Tama? Pag i-challenge ka, ma-challenge ka lang din. Pero pag hindi sila sasali kasi ganito, huwag mo intindihin yan. Marami namang tao sasali pa sa'yo, tama? Ang gawin mo, tuloy-tuloy ka lang. Pag ayaw nila, next. Pag ayaw nila, next. Sulat dyan. Okay, sulat dyan. Pag ayaw nila, move to the next. Para ka lang nangliligaw. Okay, hindi naman lahat ng nililigawan mo, sinagot ka sa lahat, tama, mali. Kahit gaano ka pa kagwapo, kahit gaano ka pa kapangit, kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa kapangit. Okay, meron talagang tao na ayaw sa'yo. So, ganun lang sa negosyo natin. People come and go. Okay, meron talagang tao na ayaw nila. Huwag nating pilitin. Hayaan natin na siya ang makarealize. Hayaan natin na darating yung time na makarealize siya. Buti sana ginawa ko si Fast Track 4x4. Kasi na-disgrasya ako. Na-dismiss ako sa pagpupulis. Na-dismiss ako. Bigla ako na-dismiss. Anong mangyari? Saan ka punta? Wala na. Okay, kapatid, napakaswerte natin dito sa Fast Track. Nagkasama po tayo. Kasi bakit? You have option po. Fast Track 4x4 system. This is your second well. Sulat mo dyan. Fast Track 4x4 system. This is my second well. Okay, just in case anong mangyari sa'yo. Just in case, kumbaga, anong mangyari sa'yo sa trabaho mo. Kumbaga, anong mangyari sa ginawa mo ngayon. Meron kang ibang option. Okay, meron kang ibang tatakbuhan. Tama? Kaysa sa wala. So, that's the way you think. Okay, long term. Kumbaga, lapadan natin yung ano natin, yung dawi tayo mag-isip. Laliman natin, dawi tayo mag-isip. Okay, yung iba, na-reject lang ng invite, nasasaktan na, na-reject lang ng invite, ayaw na. Tama, napagsabihan lang ng magulang, ayaw na. Kapatid, paano maintindihan ng magulang mo, gaano kaganda yung Fast Track 4x4, hindi naman nila alam, hindi naman sila napresentahan. Pag yung magulang mo ayaw nila, ang gawin mo, sindan mo ng link ko. Okay, sindan mo ng link. Sabihan mo, pa, okay, tingnan mo muna to bago ka magsabi na pangit. You know what, guys, no? So, it's really hard to advise people outside who are not into business. Okay, are you learning? Okay, napakahirap po humingi ng advice sa mga tao sa labas na hindi sila negosyante. Unang-una sabihin, pare, baka malugi. Pare, talaga bang maglabas tayo ng pera? Natural. Kasi negosyo to. Okay, meron ka bang nakakita, nagtayo ng tindahan, lahat ng tinda niya inutang? Common sense, guys. Tama, mali. Tama, logic lang yan. Kailangan talaga, pag nagtayo ka ng tindahan, mamuhunan ka. Tama. Yung isang kaibigan ko, pulis siya ngayon sa Bicol. Yung negosyo niya, tinatayo niya, 200,000 tindahan. Napakalaki. Okay, pero hindi pa tansyado kung kailan mabalik yung 200,000. Pero at least may tindahan siya. Pero sa Fast Track 4x4 system, nag-invest ka lang ng 15 accounts. Okay? 1 week after, balik ka agad yung pera mo. May check ka agad na babalik. Ganon kaganda ang Fast Track 4x4 system. Matansya mo talaga, makikita mo talaga yung income mo kaagad. Okay, so you need to, long term lang po. Long term lang mag-isip. Let's be matured. Okay, hindi tayo parang isip bata. Na kinakantsawan lang, pinagtawanan na lang, ayaw na. Kumbaga, pagdating ng time, pagtawanan na natin sila. Tama, mali.
Ay, pag malaki na yung income mo, kumita ka ng 500,000 buwan-buwan, kumita ka ng 300,000 buwan-buwan, pagtawanan ka ng kaibigan mo, pagtawanan mo rin. Sabihin mo, show me the color of your money. Pakita mo yung kulay ng pera mo. Baka may pera ka pag nag-loan ka lang. Baka may pera ka pag nangutang ka lang. Kami dito sa negosyo namin, every week po, araw-araw, pwede kaming magkapera. Ang this is the net of our income. Ganon kaganda pag long term tayo mag-isip. You need to love your business, okay? So long term, isipin mo dito yung tatagal ka, magti 10 years ka, 5 years ka. Ganon yung pag-isip mo dito. So everyday po is our learning process. Araw-araw po tayong natututo, okay? Huwag kayong don't stop on learning. So huwag kayong hinto sa pakikinig ng mga trainings natin. Huwag kayong hinto sa pakikinig ng mga pwede mong ma-learn na bagay. Okay, ang napaganda sa negosyo natin, nagbayad ka lang ng tuition fee. Ay yung tuition fee natin, yung puhunan. Ang napaganda, hindi diploma binigay. Yung binigay niya along the way income. Along the way sa pagpa-practice mo. Okay, ang binigay niya kita. Nagets natin, hindi grado. Ito na po ang tunay na labanan sa buhay. Dati, ang labanan tsuri lang. Dati, ang labanan, nung nag-aaral po tayo, ang labanan, pagandahan ng grado, pagpalakasan sa teacher, yung ganyan, paano ng mga diploma. Ngayon, this is the real life. So, you began to see the reality. Paano, kumbaga gaano kahirap maghanap ng pera sa labas. So, napakaswerte natin. Nandito po tayo, nagtutulungan, nag-usap-usap po tayo para sa pag-asenso. Kasi pinag-usapan natin dito, puro chismis. Yung mga movie, yung mga ganyan. So, hindi tayo pwede kikita ng pera niyan. All you have to do is, you need to elaborate long term. Okay, so yung long term na bagay, napakalawak niyan. Okay, so that's the highlight only. So, kailangan long term lang. Long term lang, long term lang. Balik-balikan mo, long term. Hindi lang yung hindi lang pang 1 year ka lang, pang 2 years ka lang, pang 1 month ka lang. Ayaw mo na. So, hindi ganyan yung pagninegosyo. Okay, ang pagninegosyo natin, talagang ang goal natin, kikita talaga. Hindi lang yung pag hindi na kumita, ayaw na. Paano ka makabawi niyan? So, explore life, kapatid. So, explore mo lang. Everyday po, explore mo lang. Try your best everyday. So, hopefully, may natutunan po tayo, okay? So, all of you, okay, dapat lahat po tayo willing to learn. Pag may mga bagay na hindi naintindihan, ang gawin mo, magtanong ka sa ka-partners mo. Kaya nga, tinatawag natin dito, business partners. Hindi ka po namin recruit kasi ang recruit, pagkatapos mo na nag-invest ng pera, wala na, hindi na kami nagte-text sa'yo. Hindi ka na namin kinukumusta. Kasi kumita na kami sa'yo, na-recruit ka na namin. Hindi kami ganyan. Yung fast track 4x4 system, hindi po ganyan. Kami dito, sinusubaybayan ka po namin. Araw-araw, kinukumusta. Ganon ang prinsipyo ng fast track 4x4 system. Okay? At saka ikaw din, hopefully you are willing to learn. Pag may mga bagay na medyo conflict sa'yo, pag may mga bagay na medyo hindi mo naintindihan, hindi masamang magtanong. Yung estudyante, okay, na gustong matuto, nagtatanong. Magtatanong ka lang, don't be afraid, okay? Don't hesitate, okay? Huwag kang mahiya, huwag kang matakot magtanong. Tanong lang ng tanong. Tama? At saka follow all the lessons. Lesson 1 to lesson 4, all you have to do, i-follow mo lang. Post and play lang. Nandun lahat ng lessons, paano mag-open ng account, paano mag-withdraw ng account, paano mag-login ng account natin, paano mag-invite, paano mag-approach ng tao, paano mag-follow up. Nandun lahat, dinidiscuss natin. Tama? Ang ginawa natin ngayon, okay, every second Sunday of the month, ang ginawa natin is this is the review of the learnings na nakikita natin sa mga lessons. Kailangan natin i-evaluate lahat. Kailangan natin i-remind lahat. Kasi ganun po tayo, kasi marami tayong ginawa, lahat busy. Nagtatrabaho yung iba nasa ibang bansa, iba frontliners. Talagang makalimutan natin yung ibang bagay. So, the work of your coach, the work of your mentor is to lead you. Pag ka sa ibang landas, ibabalik ka niya sa tamang daan. Okay, ganun ang purpose ng may mentor ka. Ganun ang purpose bakit may coach ka, para i-guide ka niya along the way. All you have to do, ang kailangan mo lang, you are willing to be guided. Kailangan, willing po tayong i-remind, willing po tayong i-guide. Kasi napakahirap naman kami, gusto ka naming i-guide, tapos ikaw naman hindi magpa-guide. Magte-text ka lang sa coach mo pag nagka-problema na. Magte-text ka lang sa coach mo pag medyo apektado na. So dapat, everyday po, hindi po si coach mo ang magte-text sa'yo. So ibahin natin yung mindset dito, ibahin natin yung kultura natin. So the culture of the business partners, so we need to be professional businessman and businesswomen. So kailangan maging professional po tayo. Hindi lang po problema yung tinetext natin. Hindi lang po lumapit tayo sa coach natin, mentor natin, pag nangangailangan. Mentor, pwede pa kahiram ng pera?
mentor, pwede pwede yung mga ganyan. So dapat ibahin natin yung kultura natin, guys. Business partner po tayo, we need to be professional. Ang gawin natin, lahat kayo yung nangailangan. Ako yung doktor, kayo yung may sakit. Alangan naman, yung doktor lalapit sa may sakit. Yung may sakit, lalapit sa doktor. Ang gawin nyo, magpakonsulta kayo araw-araw. So, all you have to do, text nyo palagi yung coaches nyo. Coach, kumusta? Coach, paano ba kulitin mo. So, dapat lahat makulit. Pag marami kang ginawa, makulit ka talaga. Pero pag hindi ka makulit, alam ko, isa lang po yung sinyalis yan, bakit hindi ka makulit? Kasi wala kang ginagawa. Pero pag marami kang ginawa, hanggang madaling araw, mag-screenshot ka pa ng mga taong kina-communicate mo. Magpo-forward ka pa ng mga pangalan ng taong kina-communicate mo. Kasi marami kang ginawa. Bakit yung iba hindi nangungumusta? Kasi natatakot kukumustahin. Ano yung ginawa niya whole day? So wag tayong matakot. We need to be honest of our business. Okay, ang pagsasabi namin ng ganito, hindi yun para sa amin. Para yan sa inyo. Kasi ayaw namin maligaw po tayo ng landas. Ayaw namin na magka-problema ka. So this business is not complicated, no? Dito komplikado sa ginawa natin, dito komplikado sa buhay natin. Yung iba lang naging komplikado kasi gumawa ng sarili niya. Okay, so all you have to do, we need to be GLA. Tama, good learning and listening attitude. Kailangan willing po tayong matuto everyday, nagle-learn po tayo, at saka willing po tayong makinig. Okay? So, kailangan pakinggan mo din yung coaches mo, pakinggan mo din yung mentor mo. Kasi yung mentor mo, hindi yan ang goal niyan, kikita ka, ang goal niyan, lalaki ka, ang goal niyan, matututo ka. Walang coaches, walang mentor na ang goal niya, babagsak ka. Lahat ng coaches, gusto namin, lalaki yung grupo mo. So, ang goal natin, lahat ng nandito, ang goal natin, makabuo ng malaking grupo. Kahit nasa Bahrain ka, kahit nasa Manila ka, kahit nasa Usamis ka, kahit nasa Sulu ka, ang goal natin, makabuo ng grupo. Sabi ng iba, Coach, napakaswerte mo kasi sa Cebu maraming tao. Bakit sa inyo walang tao? Kumbaga, hindi yan problema sa tao. Okay, that's mindset problem. Kahit saan po, pwede kang maka-invite ng tao. Hindi mo pa nga naubos, invite yung mga kapitbahay mo. Hindi mo ba nga naubos, invite lahat ng relatives mo. Ubusin mo muna yan bago mo sabihin sa akin na wala ka nang ma-invite. Tama, mama at saka papa mo, hindi mo pa in-invite. Lahat ng kapatid mo, hindi mo pa in-invite. Sabi ng iba, Coach, natatakot po ako. Bakit ka matatakot? Hindi ka naman kakainin yan pag ayaw nila. So you need to be confident. Kailangan confident kasi ginawa mo. Be proud of your business. Hindi ka naman ng loko ng tao dito eh. Be proud of your business. Kailangan, huwag kang matakot mag-share. Share the opportunity. Share the opportunity. Kasi sabi ni God, go to the world. Okay, magpunta ka sa sanlibutan. At saka sabihin mo lahat ng magandang bagay sa mga tao. Ganun yung mindset natin. Spread natin yung good news. Ang good news, yung fast track 4x4 system. Okay? So, invest your time and effort. Now, the question is, are you willing to invest your time and effort? So, ang investment mo dito hindi pera. Ang investment mo dito hindi yung 9148. Ang investment mo dito hindi yung 137,220 mo. Ang tunay na investment dito yung time at saka effort mo. Kasi yung napakalaki yung pera pinalabas mo. Pero pag may Zoom, marami kang rason. Pag may training, marami kang excuses. Talking about training po, the training is very important. Okay, dito natin inform lahat yung mga tamang bagay. Yung mga bagay na pwede mong madagdag sa knowledge mo. Paano mo dagdagan yung knowledge mo? Hindi mo naman willing dagdagan. Ang tunay na investment mo dito is your time. Yung oras at saka effort mo. Kapatid, all things counts. Okay, lahat ng bagay na nagpa-fast track ka, lahat ng bagay na inalay mo dito, may balik yan. Sabihan kita ng totoo. Okay, lahat ng bagay, counted yan. Ang napakaganda, pag binalik sa'yo, pera na. Pag binalik sa'yo yung effort mo, pwede mo ma-withdraw sa bangko. Okay, pwede mo ma-save sa ATM mo. Pwede mo ma-save sa bangko mo. The pera is the secondary. Okay, ang pera is secondary lang yan. Ang tunay na investment natin dito is our time and effort. Kasi maraming tao nadala sa antok. You're not valuing your time. Hindi ko naman sinasabi na bawal kang matulog. Ang sinasabi ko sa oras na kailangan kang gagalaw, kailangan kang gagawa ng activity, huwag kang matulog. Sa oras ng gabi, pagkatapos natin ng mag-training na to, dapat kang matulog. Kasi kailangan ka namang matulog eh. Hindi naman pwedeng wala kang tulog. Kasi sabi ni Coach Kin, walang tulugan.
Sabi ni Coach Glenn, okay lang walang tulog kaysa walang gising. Napaka-unfair naman, ako nga natutulog. Pero sa tamang oras. Tama, so sa oras na, no, sa oras na kailangan mong i-maximize yung negosyo mo, i-maximize mo. So, wag kang antok ng antok. Yung iba nga, napaka-sobra na. Tama, mali. Yung iba nga na mga frontliner, nag-maximize. Pagkatapos na mag-duty, magpe-Facebook para makapag-invite. Tapos, tsaka matulog. Lalo na mga full-timers. Okay? So, ganun ka, no? It's all about the priority, guys. It's all about how you prioritize things in life. No, it's all about how you are going to value time and effort. Always, dapat kang magdala ng Relos. Dapat magdala ka ng oras mo. Huwag mo sayangin. Okay? Araw-araw, dapat huwag mong sayangin oras mo. Kailangan meron kang production. Kailangan meron kang resulta araw-araw. Huwag mong sayangin oras mo kasi yung oras, kahit bayaran mo pa ng 1 milyon, di ko pwedeng ibalik yung ngayon. Okay? Pag naging bukas na. Then, isulat mo dyan, preparation of negative and discouragement. So, binalik-balik ko yan. Pag ninegosyo po tayo, lalo na pag e-commerce, pag nasa online, kailangan preparado po tayo sa mga negative at discouragement. Mayroon talaga, kung nakita mo, di ba merong nag-add friends sa'yo? Lahat ba na mag-unfriend sa'yo, i-accept mo? Yung iba hindi, yung iba i-accept. Ganon rin yung paninegosyo natin. Lahat ba nagtanong sa products natin, bumili? Lahat ba nag-inquire sa fast track 4x4 natin, sumali? Ikaw nga, napakatagal mong sumali. Ilang beses ka nang sinindan ng link. Di ba? Tanggi ka ng tanggi. Ganon rin yung taong kausapin mo. Ganon rin yung ibang tao. Kailangan pa nating paulit-ulit kukumustahin. Paulit-ulit i-remind. Paulit-ulit ipupush. Lahat ba na pumasok sa Jollibee, bumili? Lahat ba na pinara mo na jeep, huminto sa'yo kasi gusto mong sumakay? Iba hindi. Lahat ba ng taxi na pinara mo, huminto? Pinasakay ka? Iba hindi. Lahat ba na liligawan mo, sinagot ka? Lahat bang nag-aaral, pumasa? Lahat ba na pumasa, nakapagtrabaho? Iba nga, tambay hanggang ngayon eh. So ganun yung buhay. Yung buhay natin, kapatid, ups and down. You need to accept that. Kailangan lang, we need to prepare ourselves. Kailangan, kumbaga, preparado po tayo. Okay, so, always have preparation of negative and discouragement. Kailangan prepare mo yung sarili mo. Pag may nagsabi sa'yo negative, ay discouragement. Ganun yung expression natin. Hindi yung sinabihan ka lang, yung ganyan. Sinabi ko na kanina, ayaw mo na. Kasi bakit hindi ka prepared? Okay, if you are prepared already, you're willing to take a risk. Kumbaga, willing kang sumugal. Hindi ka takot sa mga bagay-bagay. Kasi bakit ka naman matakot? Yung iba nga, yung mga pulubi, hindi nga natatakot. Tama? Tayo pa kaya. May pinag-aralan. May pamilya. Huwag ka matakot. Kasi araw-araw sugal to. Kasi bakit? Hindi natin alam, buhay pa ba tayo bukas? So, hindi natin alam anong mangyari bukas. So, kailangan experience mo. Kailangan sugal ka right now. Kailangan susugal ka. Kasi para ma-experience ma-experience mo yung mga magandang bagay, at least na-try mo. So, dapat ganun po tayo mag-isip. So, prepare yourself. Don't be stuck, okay? Hindi pwedeng stagnant ka. Iba, payag na lang, stagnant eh. Hindi pwedeng stagnant. So, kailangan, you are growing every day. Huwag ka matakot, i-approach mo yung ibang tao kahit sino. Okay? Kasi ano po tayo eh, legal na legal, 100% legit. Bakit ka naman matakot? Then, value trainings, business presentation, events. So, negosyante na po tayo. Kailangan, i-ano mo na yung oras mo. Magsulat ka ng bilog. Tapos, i-divide mo ng marami. Lagay mo dyan, family time, God's time, okay? Spiritually, work. Lagay mo dyan, business. Kumbaga, pumasok ka na sa negosyo natin, parte na to sa daily cycle life mo. So, ilagay mo na. Wag yung di ko nagawa, coach, kasi naglalaba pa ako. Dapat meron kang oras sa paglalaba mo. Di ko nagawa, coach, kasi nagsimba po kami. So, meron kang pang simba, meron kang pang church, meron kang pang negosyo. So, kailangan mag-drawing ka na ng bilog. Lagay mo dyan, family time, business time, church time, work time. Isama mo na siya sa araw-araw mo na gawain para mag-grow ka. Kasi negosyante ka na. O sulat mo dyan, negosyante na ako. Meron bang negosyante na hindi naninegosyo? Hindi ka negosyante niyan. Gawin mo na siya araw-araw.
Buksan mo yung tindahan mo araw-araw kasi negosyante ka na. So, negosyante, may oras ka sa negosyo mo. So, punta tayo sa skills, no? So, yan yung direction natin. Punta tayo sa skills. Kasi online na tayo, e-commerce tong ginawa natin. Netcompreneur, e-commerce. So, negosyante tayo. Ang negosyo natin, dinaan natin sa internet. E-commerce, so, sistema tong ginawa natin. Okay, negosyante po tayo. So, kailangan, you need to be consistent of your posting every day. Marami ako nakita dito, hindi consistent. Gusto mong mag-grow? Gusto mo ba mabilis lalaki yung negosyo mo? Mabilis yung paglaki ng income mo? Mabilis yung paglaki ng grupo mo? Maraming tao sasali sa'yo. You need to be consistent on posting. At saka pag nagpo-post ka, kailangan, you need to mention the people na target mo. Hindi lang post ka na lang post, hindi ka naman nagme-mention. May-mention, so sino yung titingin sa posting mo? Hindi ka naman magtatag. So kailangan, itag mo yung target market mo, itag mo yung target market mo, then, you need to mention them. I-mention mo yung target market mo. Yan yung rules sa pagpo-posting. Are you learning, guys? Kung yung post ka lang ng post, wala ka namang mini-mention, wala ka namang tinatag. So, paano magkikita ng market mo? So, that's very important. You need to be consistent kasi internet po tayo. So, saan po tayo kumuha ng market? Okay, papasok po tayo sa mga community, sa mga page group, papasok po tayo sa mga teachers group, pharmacist groups, safety officer groups, OFW groups, army groups, PNP groups. May mga pages po yan. So, explore the pages and then doon ka magpo-post. Basahin mo muna yung rules nila. Then, pag okay, permission to post, then that's it. Meron tayong mga online videos na ginawa. Yung marketing videos na ginawa. So, mag-post ka doon. Pag may nag-comment ng how, o di, yun na. Then, add friends. So, add friend po tayo araw. Baka naubusan po tayo ng prospect kasi hindi na tayo nag-a-add araw-araw. So, kailangan you need to maximize your add friend araw-araw. Kahit mag-add ka ng 10, 20. So, gamitin natin yung intelligence natin, pagka-intelligence natin. So, pag nag-add ka, stock mo muna. Okay, stalkers na po tayo ngayon kasi online eh. So, stock natin muna. Stock natin pag quality ba? Tamang prospect ba? Quality person ba? May anong background niya? Para malaman mo muna anong background niya. So, stock mo muna siya. Pagkatapos mong na-stock, o di, i-add mo. Message mo kaagad. Go day po, ma'am, sir. Then, pag nag-accept sa'yo, di sabihin mo, ma'am, salamat po sa accept. Then, pag nag-reply, sabihin mo, ma'am, may nag-share na po ba sa'yo about Fast Track company, Fast Track 4x4 system? Wala pa, sir. Good news, ma'am, hindi mo nalaman. Okay, sindan mo ng picture. Picture sa mga kasama natin, mga frontliners, mga teachers, mga professionals, mga, yung ganyan, lahat ng kasama natin, i-post mo. Send mo sa kanya. Ma'am, yan yung mga kasama natin, ma'am, ngayon nag-online, nag-e-commerce sa Fast Track 4x4 system. Ganun ba? Marami talagang kumita, no? Okay, ma'am, para malaman mo, send ko sa iyo yung link. That's your activity every day. Napaka-simple lang naman, nasa online. Mga hindi masyadong grabing effort eh. So, hindi tulad ng dati, para sa kanina, pala kanina, Jofel. Para mapasali ko sila, kailangan ko pa silang puntahan ng Manila para ma-explainan ko ng negosyo. Pero ngayon, kahit nasa online, pag may internet ka lang, send mo kaagad sa messenger niya, pwede niya yung malaman. Kahit hindi pa kami nagkita personally. Pero, naintindihan na nila. Kasi online, ganun kaganda yung online. Napakalawak po ang market natin. Napakalawak ng market natin. Kahit saan, buong Pilipinas, buong mundo, market natin. Nakadependa lang how we're going to maximize. So that's the skills you need to do. That's the skills na kailangan mo. Tapos, gamitin mo yung My Day. Mag-My Day po tayo ng mga motivational quotes. Mga motivational na mga quotes dyan. Tapos, mga income. Tapos, yung My Day mo, ang sekreto niyan, yung My Day mo, huwag ka lang My Day ng My Day. Yung iba, My Day lang ng My Day. Lahat ng nag-react sa My Day mo, i-message mo. For example, nag-heart. Meaning, ang anong meaning ng heart, nagustuhan niya, napusuhan niya. Anong Tagalog ng heart? Puso. Pag napusuhan niya, meaning gusto niya. Pag nag-like siya, meaning ano yung like? Like, gusto niya. Pag nag-like siya, message mo.
So, ganun ang gamit ng My Day. So, alam ko na marami ng mga mentor na nagtuturo ng ganito. Binalik ko lang para i-remind ko ang lahat. So, ganun ang gamit ng My Day. Ang My Day, i-monitor natin. Okay, i-monitor lahat ng mga reactions, lahat ng mga nag-like, i-message natin. Para sila yung market natin. So, ganun ka-useful yung My Day. So, pagkatapos, yan, My Day, na-like mo na. O ano na? Na-like mo na, na-message mo na, na-add friend mo na. O, discuss na kaagad. Coach, paano ba mag-discuss? Pwede mong pag busy, pag medyo limitado lang yung oras, sendan mo ng link. Pag hindi ilimitado yung oras, video callan mo. Video call ka, mag-present ka. Bili ka ng whiteboard. Pwede kang gumamit ng band paper. Ito. Tapos, pag nag-discuss ka, pwede mong videohan. Dito, ito, paano kikita? O, ano mo lang. Ganun lang, ano mo lang yung cellphone mo. Ito yung puhunan. 9,148. Ang balik sa 9,148 mo, ganito. Di ba? Pwede ka rin magpa-send ng natin, PowerPoint natin. Video call, discuss. Yung pag-discuss natin pag may oras, video call. Video call kayo para personally makikita ka talaga niya. Pag medyo limitado lang yung oras, sendan mo na lang ng link. Kumustahin mo after 15 minutes. Ganon, that's attack mode. I-attack mo na. Add friend, send message. Pag nag-reply, attack mode. My Day, send message. Pag nag-reply, attack mode. Imposible, hindi lalaki grupo mo. Okay, sa mga nandito na gustong mag-discuss, gamit ang video call, gamit ang share screen. Kindly connect your coaches, connect your sponsor, connect your mentor. Magpa-send kayo ng PowerPoint natin para ikaw na magdi-discuss. Explore mo yung negosyo mo. For example, nasa Manila ka. Example natin, si Jofil. Si Jofil yung nakikita ko. Kasama mo dyan, safety officer. Break time nyo. O, di mag-discuss ka sa phone mo. Pare, may negosyo ako, halika muna dito. Discuss ka. Ganun ka lang, slide ka lang ng slide. Hindi ka nagsulat, gamit mo lang cellphone mo, pwede ka nang makapag-present ng negosyo. Tapos, pakita mo income mo. So, that's attack mode. So, that's the skills we need to do. Kapatid, very basic lang po. Walang magic dito sa negosyo natin, ha? Then, pagkatapos ng attack mode, diretso na, close nailing. Pag nag-close nail ka, diretso na, personal. So, close nail mo. So, please, pagkatapos mo na video callan, pagkatapos mo muna presentan, close nail mo na, personal. So, ganito yan kaganda. O, sabihin mo, experience mo, bakit ka nagmamadali? Kapatid, bakit ko binilisan? Kasi sayang yung tao, papasok. Sayang yung oras, hindi ako sasali. Baka posisyon ako kaagad. Baka pagsimula ako kaagad, sayang yung oras. Tama? Tapos, pagkatapos mo na close deal, pag medyo hilaw pa, pasa mo sa mentor mo, pasa mo sa coach mo. Coach, tawagan mo ako, message mo ako. Coach, may pakiusap ako sa'yo. Okay? Prospect ko, kanina, kinuklosingan ko na. Tapos, medyo hilaw pa, kailangan ko tulong mo. O di, tawagan natin. Close deal na naman. Pag hindi kaya ng coach mo, ng mentor mo, gumamit tayo ng cross line natin. Yung ibang business partners natin sa fast track, i-balance natin, i-fit natin. For example, yung yung market natin, teacher. Di maghanap tayo ng kasama natin na teacher. Pakausap natin. For example, yung invite natin, pharmacist. So maghanap tayo ng pharmacist natin na kasama, pakausap natin. For example, invite natin OFW. Ipakiusap natin sa kanya. So dapat ang pag-close deal, 2 to 3 days. Pinakamatagal na yung 3 days, 2 araw, 3 araw. Okay, focus on the bullseye. Dapat the way you close deal, dapat kailangan mo talagang magsabi sa kanya gaano kaimportante ang oras. 2 to 3 days close deal na, wag yung maghintay pa ng 15 days. Tama. Anong kaibahan ngayon at saka next week? Wala. Bakit next week? Liliit yung 9148? Hindi. Sabihin niyan, mag-ipon pa ako. Hindi ka nga naka-ipon, 5 years. Tapos mag-ipunan mo 1 linggo? Hindi. Ang kailangan mo, kapatid, hindi yung mag-ipon. Ang kailangan mo, maghanap ng paraan. Tama? That's the way you close deal. Kailangan ganun ka mag-close deal. What you can do today, do it now. Para ka lang nang liligaw dyan.
Naligaw ka, sabihin ng babae. Wag muna, grabe, napakadali naman. Isang linggo pa tayo magkakilala, tapos sagutin na kita ngayon. Di sabihan mo, mas maganda na sagutin mo ako ngayon. Para ma-observe mo na. Kasi pag hindi mo ako nagustuhan, pwede mo na akong iwan. Tapos after that week, kumustahin mo. O sige, kumusta yung obserbasyon mo? Hindi mo ba ako nagustuhan? Sige, pwede mo na akong iwan. Sabi na naligawan mo, grabe ka naman. Medyo okay ka naman, o di. Tapos, di ba? So ganun lang, ganun lang. What you can do today, do it now. So kailangan, hindi mag-ipon, ang kailangan maghanap ng paraan. Sir, maghanap tayo ng paraan. Tulungan natin. Anong paraan natin, sir? Ma'am, wala tayong pera, ma'am. Kaya nga tayo magnegosyo, sir, kasi para magkaroon tayo ng pera. Ba, ano option natin? Ba, magbenta, sanla. Meron kang dyan, meron kang lola dyan. Medyo mataas na yung edad, 80 years old, 90 years old. Sanla natin kasi antik na yan. Joke. So, dapat ganun. So, push lang ng push, kapatid. Huwag tayong matakot mag-push. So, 2 to 3 days, pinakamatagal, bullseye na, dapat pay na, dapat transact na. Hindi yung 1 month, hindi para kanap ng 9148. Tapos, ilang beses na nag-attend ng Zoom. Diba, pang 10 na, hindi pa rin nakasali. Lintik na pag-ibig yan. So, are you learning? Next, follow up. So, follow up natin, follow up tayo araw-araw, follow up natin. Kumusta? Naka-withdraw ka na, saan mo papadala? So, ipadala mo sa pinaka-komportable mo na, napapadalahan, Palawan, Emilier, GCash, etc. Huwag kang matakot mag-follow up. Yung iba, mag-follow up lang nung tagsahod na. Diba? Buti ka pa kaysa nanay niyan. Kinukumusta palagi nung tagsahod para maka-invest. Dapat araw-araw. Consistency is the name of the game. Persistency is the name of the game. Dapat makulit kang tao. Okay? Makulit kang tao. Bakit ka makulit? Makulit ka para sa future niya. Makulit ka para sa mag-income niya. Kung matakot maging makulit. Yung iba, So, parang over-conscious. Coach, hindi ko lang kinulit kasi baka ma-open. Buti nga, na-test mo na siya. So, that's the way you follow up. Follow up every day. Puntahan mo sa bahay. Medyo malapit lang, puntahan mo sa bahay. Kung hindi mag-reply sa text, tawagan mo. Hanggat hindi ka pa i-block niyan, pwede mo pang i-follow up. Pero pag binablock ka na, pag ina-unfriend ka na, di-unfriend mo ulit. Pag binablock ka na, wala ka na lang magawa, magharap ka na ng iba. So yan yung kailangan. Dapat marunong po tayo ng follow up kasi ang labanan ng lahat, follow up. Are you learning? So right attitude, so move to the right attitude po tayo. Coach, ano ba yung tamang attitude namin? Remind ko lang lahat. Ang tamang attitude natin, dapat always, yes mentor po tayo, yes coach po tayo. Huwag yung no. Yung iba, laging nag-insist eh. Huwag ka muna mag-insist. Pag sinabi ng coach, ito gawin mo, yan yung gawin mo. Hanggat hindi mo pa na-try, huwag ka muna mag-insist. Try mo muna. Try and try and try and try and try and try. Huwag ka muna mag-insist. Pag sinabi ng coach mo, mag-add friend ka. Yes, coach, add friend ako. Mag-present ka. Yes, coach, mag-present ako. Magpa-pay-in ka. Yes, coach, magpa-pay-in ako. Mag-rehead ka kasi hindi ka pa 15 accounts. Yes, coach, mag-rehead ako. Yan, dapat. Hindi yung no, coach, kasi maraming problema. Marami na tayong problema. Hindi pa tayo nagpa-fast track. Problemado na po tayo. Tama? Ngayon mo lang alam? Sagad na tayo sa problema. Tama, ang problema, maproblemahin natin. So, yes lang ng yes. Hindi ka naman pinapatay ni coach, hindi pa ka naman pinapatay ni mentor eh. Gusto lang ni mentor na gagalaw ka, gusto lang ni mentor na mag-grow ka. Yan. So, always 100% attitude. So, meron talaga tayong mga special attitude. So, gawin natin, i-adjust natin yung sarili. Dapat marunong po tayong mag-adapt. Kaya meron naman tayong mga pride. Ganun tayo eh, Pinoy tayo eh. Tama? So, i-adjust natin. Pag asenso, kailangan, you need to expect hard. Pag gusto mo maging champion, pag gusto mo magaling na atleta, kailangan dumaan ka sa matinding training. So, ganun. Yung attitude natin, dapat 100%. Maagang gumising. Yan. At saka matagal matulog. Kasi i-maximize pa yung oras mo. Hindi yung maagang natulog, napakatagal gumising. Ano mapapala mo pag lagi kang tulog? Wala. So, kailangan 100% attitude po tayo.
Magpakatotoo. Bawal yung plastic dito, magpakatotoo. Okay? Magpakatotoo lang. You need to be honest. Ako wala akong tinatago sa inyo. Lahat ng leader ko, alam nila taga saan ako, saan ako nagmula, ano yung buhay ko dati, ano lang yung buhay ng parents ko, ng magulang ko, ano lang yung bahay namin. Wala akong tinatago. Kasi ganun eh. If that is really your background, no choice. Pag anak ka ng mahirap, no choice. Hindi ka pwedeng magpunta sa kapitbahay na mayaman na magpunta ka doon. Hindi pwede. You don't have a choice. Okay, pinanganak akong mahirap, wala na akong choice yan eh. Hindi mo nga kasalanan, pinanganak ka ng mahirap. Pero kasalanan mo na pag mamatay kang mahirap kasi hindi ka nagsikap. Tama? Hindi naman labanan dito, ano bahay ng parents mo? Bahay nila yun eh. Hindi naman labanan dito, magsasaka lang yung parents mo. Buhay na ng parents mo yan eh. Pero, nakadepende na sa'yo kung buhay ng parents mo, susundin mo. Hindi masamang mangarap. Lahat ng leader ko, alam nyo yun. Wala akong tinatago. Pero bakit dumating sa punto na nagganito ako? Dumating sa punto na ganito yung buhay ko ngayon. Kasi, nangarap po ako. So, dapat ganun tayo. Dapat marunong tayong mangarap. O at least, ikaw yung taong nagbigay ng liwanag sa magulang mo. Ikaw yung taong nagbigay ng hope. Nagbigay ng magandang pag-asa sa magulang mo. Sa mga maging anak mo. Sa maging pamilya mo. Okay, basahin natin. Patience is a virtue. Mataas yung pasensya natin. Iba, madaling magalit. Pag ayaw ng kaibigan nila, mag-join sa negosyo nila, aawayin. Huwag nating awayin. Baka wala lang talaga silang pera. Taasan mo lang pasensya mo. Pag wala pang sumasali sa iyo ngayon, 1 month na, improve mo yung sarili mo. Taasan mo pasensya mo. Ganun talaga. Kailangan talagang dumaan sa butas ng karayom bago maging successful. Kailangan talaga. Kasi millions yung pera dito eh. Millions yung kikitain mo dito eh. Lang naman, napakadaling kunin. Anong nasa isip mo, shabu? Tama, hindi naman to illegal eh. So you need to expect hard. Kailangan, expect mo na hindi ito madali. Kasi, for 50,000, gusto mong madaliin. Yung minimum na salary nga, hindi nga madali. Tama? Yung 20,000 na pera na kikitain isang buwan, hindi nga madali. Dito pa kaya, for 50,000, gusto mong madaliin? You need to undergo process. Kailangan mong masaktan. Kailangan kang dumaan sa butas ng karayom. Kailangan kang ma-discourage ng marami. So, patience is a virtue. Tasan mo lang pasensya mo. Okay, pag walang income, do not blame other people. Do not blame the company. Do not blame the group. Do not blame your sponsor. You know what? Your sponsor is just a bonus. Napakalaking tulong na yan para sa'yo. Kasi hindi nang dahil isang taong yan, hindi ka ma-invite sa ganitong negosyo. So, napakalaking utang na loob yan para sa ating lahat. If you don't have income dito, di problema ng sponsor mo yan, problema mo. Kasi bakit? Lahat tayo kailangan magsikap. Lahat tayo kailangan gagalaw. Okay, ang pagiging successful, hindi lang po isang tao ang mag-workout yan. Tayong lahat. Di pwede isa lang yung taong magko-cooperate. It's unfair. Kami nga, ilang beses kami pinalayas dati. Siguro, kung ako lang tatanungin nyo, halos naikot ko na buong syudad ng Cebu sa kakarenta ng mga boarding house. Isang boarding house, hindi nakabayad, pinalayas. Isang boarding house, hindi nakabayad, pinalayas. Ganun talaga. Kailangan mong masaktan, kailangan mong madaanan. Kung wala kang pera, financially broke talaga. Tama, kinakantsawan, pinagtawanan, kailangan talaga. But it's all worth it. Tama? Napaka-worth it naman. Napaka-sulit naman. So, minumold ka, magiging tamang tao, magiging tamang leader. So, if you undergo process right now, nasaktan ka, napagdaanan mo na ang nadaanan namin, you are on the right track. So, nasa tamang daan ka. Okay? Ang gawin mo, ilabas mo. Isigaw mo. Medyo maiyakin ka, iyak mo. Basta wag mo lang ibato yung ulo mo. Kasi, baka maging baliw ka niyan eh. Pag may na-experience ka na negative, na-meet ka na negative, di magsumbong ka sa upline mo, magsumbong ka sa coach mo, magsumbong ka sa mentor mo, maghingi ka siya ng advice. Kasi ang napakasama, what if humingi ka ng advice sa mga hindi nagpa-fast track 4x4? Ang advice niyan, yan napapala mo, matigas ka kasi. Yan talaga sasabihin, hindi ka naiwala sa akin. Buti pa siya, mag-quit ka na dyan kasi inaano ka lang dyan, minamindset ka lang, binubola ka lang. Tingnan nyo yung niya. Yung mentor nyo, siya lang yung yumaman, siya lang yung kumita. Ikaw, kumusta ka? So, be careful, the people na kinausap mo. Baka
Pagsabihan ka ng mali dyan, baka yan yung way mag-quit ka kasi yan yung advice ng quitters na kaibigan mo. O di tulad, may tulad din kasi yan, pareho na kayo. Gusto mo ba yung ganyan? Oo, napakapangit naman. Wow. Are you learning? Yan. Then, sulat mo dyan, be humble always. So, tayo dito, naninegosyo, mag-income ng pera, mag-income ng malaki. So, be humble always. Huwag ipagyabang yung resulta mo. Pag magbaybahay ka na, napakaswerte mo na, okay, magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa kumpanya mo. Magpasalamat ka sa kasama natin. Huwag ipagyabang. Pag nakabili ka ng mamahalin na mga damit, o di, magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa negosyo mo. Kailangan pa ba sabihin ang presyo para titiyak talaga na kumita ka ng malaki? So, hindi pwedeng ganyan. Okay, wag kang magyabang. Yung pera, lagay mo lang sa bulsa. Wag lagay sa utak. Okay, gusto niyo ba tip? Gusto niyo ba totoong advice? Ang totoong mayaman, hindi na nagsasabi. Ang totoong may pera, hindi na nagsasabi. So, pag may bahay na tayo, it's good. Pasalamat ka sa negosyo mo, pasalamat ka sa mga tao mo, pasalamat ka sa mga partners natin na tumulong. So, always be thankful. Okay, huwag natin ipagyabang kasi lahat ng bagay na nakukuha natin, that is all temporary. Iwanan lang natin yan pag nawala tayo. Tama, mali. Pero napakaganda, bakit natin kinuha yan, bakit natin gustong makuha yan, kasi yan yung tinatawag natin na magiging pamana. Magiging pamana sa anak natin, sa apo natin. So, ganun lang. Kasi yun na po importante. Pag kumbaba tayo, okay, hihilain tayo pataas. Pero pag sobrang taas natin, hihilain tayo pababa. Pag may pera, magpasalamat. Pag wala, pasalamat pa rin. So, ganun lang. So, be humble always. Then, yan, avoid comfort zone. Okay, avoid comfort zone. Yung iba, pag hindi kumita, naghanap ng ibang paraan, naghanap ng ibang option. Mag-ano na lang kaya ako kasi hindi ako kumita. Lalong lalala. So, avoid comfort zone. Huwag mo i-comfort sarili mo. Pag nahirapan ka, balikan ko, pag nahirapan ka, you are in the right track. Nasa tamang daan ka. So, huwag kang maghanap ng paraan para madaliin yung buhay mo. Sulat mo dyan, no shortcut. No shortcut in our business. Okay? Pag sino-shortcut mo, madali nga lang, pero hindi long term. So, avoid comfort zone. Okay? Pag walang pera, magte-text ka agad sa, negative na kaibigan, lalo kang sinabihan ng hindi maganda. Pag walang tiisin mo, maghanap ka ng paraan, hataw tayo. Pag walang pain, lalo kang gagana na hahataw. Kasi tinetest ka niyan eh. Kung gaano ka ba talaga gaano ka ba talaga ka solid, ka pulido. Pag namating yung bagyo, dyan mo matitest yung bahay mo kung gaano ka pulido. So pag wala kang pera, pag wala kang production ngayon, ang palatandaan yan, tinetest ka. Kung tatagal ka ba. So yun yung mga labanan ng lahat. Then, focus on your goals. Okay, focus on your goals. Sulat mo dyan, goal mo? Yan. Siyempre, pangarap natin eh. Yung goal natin, makuha natin yung pangarap. So, kailangan, ang goal mo, makuha mo pangarap mo, pero before mo makuha pangarap mo, kailangan mag-15 accounts ka. Ibalik pa unti-unti. Importante, yan yung goal mo. Dapat awardee ka every week. Kaya yung iba, pinupush ko. O, sino gusto dito magiging core leader? Ma-add sa core leader. Para ma-add ka sa core leaders group ko, para pag nalaging may meeting, kasama ka. Okay, para sa mga bago, kailangan nakompleto mo na yung 4 mo. Kasi pag nakompleto ka na ng 4 mo, meaning may grupo ka na niyan. So may pangalan ka na ng grupo mo. Pag nakompleto mo na 4 mo. So meron ka ng own group. So pag may own group ka na, meaning awardee ka na. Pag may own group ka na, meaning malaki na kita mo. O pwede ka nang i-add sa core leaders combo. So yan yung goal mo. So don't stop. Dapat every week. Bakit ko kayo pinopost na pag maraming direct, pag dapat maraming pay-in? Dapat kung walang pay-in, dapat meron kang raid. Kasi bakit? Gusto ko, awardee ka. Gusto ko, achiever ka. Sulat mo dyan. Dapat goal getter. So, kailangan goal getter ka. Hindi lang yung loser ka. Dapat ikaw yung tao na kukunin mo talaga kung ano yung pinahit ni coach mo. Kung ano yung pinakahit ni coach mo, yan yung kunin mo. Kasi hindi ka naman pinahit yan para sa wala eh. Pinahit ka yan para maging achiever ka. Hindi yung maging loser ka. So that's your goal. Focus on your goals. Yung pangarap natin, sasakyan, bahay, good education, emergency funds, travels.
So bago mo makuha yan, bago mo ma-hit yan, kailangan na-hit mo muna yung 15 accounts mo. After that, kailangan awardees ka. Kasi pag 15 accounts ka, I'm sure awardee ka niyan. I'm sure may income ka niyan. At saka, kompletohin mo yung 4 mo. Huwag hihinto. Kompletohin mo yung 4 mo. Pag kompleto mo na yung 4 mo, pakompletohin mo yung munang 4 nila. So that's your goal. Goal natin, awardee tayo every week. Best director. Di ba? Top earners. If you want to be a top earner, kailangan mo lang sundan. Bawal po tayo maging plain safe. Tayo mismo, gagalaw. Tayo mismo, mag-hit ng big income. Tama? Next, follow the system. So follow the system. Do not create your own system. So sistema natin, fast track 4x4. Follow mo lang yon. Follow all the lessons. Tama? Do not create your own system. Ang sistema natin, gulong, bilog. Huwag mong gawing square. Pinahirapan mo lang sarili mo. Are you learning? So do not create your own system. Always follow the system of fast track 4x4. Okay? Kumplituhin mo 4 para may pairing ka. May pairing ka, may pairing ka. Hanggat mag-graduate ka na ng 1.5. O pag-graduate ka na ng 1.5, ituloy-tuloy na. Infinity, 1.5 na araw-araw. Okay? Follow the system of fast track 4x4. Then, always remember the formula. SW3 and SW2. Ano yan? Some well join, some well not. So what? Next, somewhere, someone's waiting. That's the formula. Pag ayaw ng tao kausap mo, pag ayaw ng tao nagtatanong sa'yo, pag ayaw ng kaibigan mo, pag ayaw ng girlfriend mo, pag ayaw ng mother mo, pag ayaw ng kapatid mo, okay? Always remember the formula. Move to the next always. Some will join, some will not. So what? Next, somewhere, someone's waiting. So marami pa namang ibang tao dyan. Marami pa namang ibang tao dyan na sasali pa sa'yo. So huwag kalimutang mag-next, move to the next. So always remember the formula, ha? Yeah, that's our formula. So don't get affected, no? Kaya na ibang tao, huwag kang maging apektado kasi alam mo na formula natin. So move to the next. May ibang tao pa naghihintay para sa'yo. No worth it pa. May ibang tao pa na deserve para sa'yo. So all you have to do is learn how to move forward. Learn how to move on. Tama ba, girls? Diba? Pag sinaktan ka na, huwag mo nang pilitin. Pag ayaw na nila sa'yo, huwag mo nang pilitin. So always move forward. Then find next. Okay, maghanap ka na ng ibang tao na mas deserve pa. Yan. Are you learning, guys? Are you learning? Okay, so hopefully, no, natutunan po tayo na mas, okay, so ganun lang kasimple, okay? Ganun lang kasimple yung negosyo natin. So do not think magic or master. So always know the basic. So walang magic dito. Okay, this is not a magic. Okay, walang magic na sa negosyong to. Okay, so bakit po kami nagka-resulta? Bakit po kami kumita? Okay, hindi namin pwedeng sabihin na master namin yung negosyo nito. Kasi kung master pa namin, walang nagtatanggi sa amin. May coaching na kami, may lupa na kami, may bahay na kami, may pera na kami, may ganun. Dapat wala na ng negative, pero bakit meron pa rin? So meaning to say, hindi kailangan dito magaling ka. Ang kailangan dito, kung ginawa mo ba yung basic. Ano yung ginawa ng mga basic? Nag-add friend ka ba? Nag-approach ka ba? Nagdi-discuss ka ba? Nag-video call ka ba? Nag-zoom meeting ka ba? Nag-follow up ka ba? Pag yan, hindi mo ginawa, o di ang problema mo, hindi mo ginawa ang basic. So, ang sikreto sa negosyo natin dito, hindi lang yung experience. Anin mo naman yung experience mo, dati yun eh. So, do not live your past, okay? Kalimutan mo na yung mga nangyari dati. Okay, sa mga business partner ko dyan, sa mga leader ko, kalimutan nyo na yung mga nangyari dati. Ang isipin natin ngayon. Ang ituturo natin ngayon. Kasi yung World War II, hindi na applicable ngayon. Kung dati, nagpapatayan yung mga tao gamit ang baril, gamit ang nuclear bomb. Ngayon, ang labanan, okay, hindi na nuclear bomb yung ginamit ngayon. Hindi na baril yung ginamit ngayon. Pinapatay yung tao ngayon nang dahil sa ginawa nilang virus. So this is World War III. Guys natin, dati, kinakatay yung tao, sinasaksak. Yung labanan dati, palakihan ng tangkinigira, paano ng baril. Yung labanan dati. So, hindi na applicable yan ngayon in our millennial time. Yung knowledge before, hindi na applicable ngayon. So, hindi na natin bilangin yung nangyari dati. Ang bilangin natin ngayon. Kaya mo pa bang gawin ulit? Kasi baka sabi ka dyan, pero hindi mo na alam paano mag-direct. Hindi mo na alam paano mag-invite. Hindi mo na alam paano mag-15 accounts. Kapatid,
yung edad natin tumaas yung edad natin tumakbo. Tama mali? Yung panahon, tumatanda. So, maximize natin hanggat bata pa. Para pagdating ng tagtanda, pagdating ng panahon, di at least nakapondo ka na. So, always do the basic. Lahat ng mga core leaders, lahat ng mga business partners ko, always do the basic. Gawin mo lang siya paulit-ulit hanggang ma-master mo siya. Are you learning, guys? Hopefully, meron tayong natutunan. So, hope to see you again, mga Fast Track 4x4 system. And then, dapat everyday po is magiging excited tayo araw-araw. So, dapat habang tumatagal, nagiging mas excited. Hindi yung tumatagal na wala na yung excitement level, okay? Yan, so lalo pa nating bilisan, lalo pa nating lakasan at pagandahin ang sistema ng Fast Track 4x4 system. At proteksyonan natin ang ating pangalan. Alagain natin yung negosyo natin. So, thank you guys. Okay, so yan, magparami tayo. Then, good luck sa lahat. Then, see you on the next training.